Good day, everyone. God is good all the time, and all the time, God is good. Good day, everyone. God is indeed good because He has given us life once again, full of energy and expectation that He is still on the move doing miracles in our life, in our family, in our ministry, wherever we are. As he said, miracles that we cannot count, wonders that we cannot really comprehend or understand. God is still on the move and He never stops doing good. Amen? Praise God! Muli, salamat sa pagkakataong ito na ibinigay ninyo upang ako ay makapagbahagi kahit sa maiksing oras patungkol sa pananalangin. Kung natatandaan ninyo, ako ay nakapag-exhort patungkol sa pagiging sobrang confident ni Joshua sa kanyang sarili. At alam natin na ang istorya ay natalo sila ng maliit na lugar ng AI. Nakatawid sila ng promised land from Shittim at tinawid nila yung Jordan River sapagkat in-inquire ni Joshua ang salita ng Diyos how to cross over the Jordan River going to the promised land. Kaya ang resulta ay nagtagumpay sila. Nasuspend ang tubig mula sa itaas ng Mountain of Lebanon rushing down to Jordan River at bumabaw yung tubig at huminto ang alon at sila ay nakatawid lahat sapagkat ang inuna ni Joshua ay ang mga Levita na may dala ng kaba ng tipan na kung saan doon nananahan ang presensya ng Diyos. And of course, this is according to the law of our living God. This is really the prescribed way how to uh, go on in life. Laging pinauuna yung kaba ng tipan na kung saan ay nananahan ng presensya ng Diyos upang nandun yung direksyon sa ating buhay. Upang nandoon ang katagumpayan sa ating buhay. Upang nandoon ang mga himala na hindi kayang gawin ng sino mang tao. So, up to the place of Jericho, nagapi nila ito sapagkat nandun yung patuloy na pagkonsulta ni Joshua sa salita ng Diyos at pagtawag sa kanyang pangalan. Ngaman lamang dito sa lugar ng AI, nung pina-spy niya sa kanyang mga spies ang lugar na ito ay napansin ng mga spy na maliit lamang ang lugar ng AI at kayang-kaya nila. Nag-based sila sa kanilang mga experiences. Tutal, natalo natin ang mga tiga Jericho at napabaksak natin ang walls of Jericho. Samantalang itong AI napakaliit, magpadala na lamang tayo ng iilang sundalo natin, Joshua. So, hindi kinonsulta ni Joshua ang Panginoon, nakinig siya sa kanyang mga spies. Marahil ang sabi ng kanyang mga spies, nakatawid nga tayo ng Jordan River na napakadelikado ng pagtawid. Ito pa kayang AI. Nagtagumpay nga tayo laban sa mga tiga Jericho na napakalaking kaharian at mahirap gapiin pero nag-collapse ang kanilang mga pader. Kaya kayang-kaya natin ito. So, dahil sa pagmamadali siguro ni Joshua, pinakinggan na lamang niya yung kanyang mga tauhan. But the end result, ano nangyari? Nag-api sila ng AI na puno ng hapis, lungkot, nabalot ang buong hukbong Israel ng takot sapagkat sila ay natalo ng AI. Kaya ang ginawa uli ni Joshua ay nanikluhod sa harapan ng Diyos. Siya ay nanalangin, nagpakumbaba at kinonsulta niya ang Diyos kung paano mapagtatagumpayan ang AI. Muli, nagbigay ng instruction ng Diyos at dahil ang Diyos ang nagbigay ng instruction, inuna ang kanyang salita, ang kanyang kalooban, hinanap ang kanyang presensya
The rest is history. Ang Diyos ang nakipaglaban sa kanila. So, ang istorya ni David ay almost the same dito sa First Chronicles chapter 13. Nung unang nanunungkulang hari si David sa buong hukbong Israel sapagkat nung time na yon ay patay na si Haring Saul, ay ang una niyang hinanap ay ang kabanang tipan na pinananahanan ng presensya ng Diyos. Tinipon niya ang buong hukbong Israel upang kunin ang kabanang tipan sa lugar ng mga Palestino. So, sa madaling salita, nakipagkasundo ang buong hukbong Israel sa kanya at ito ay kinuha nila sa lupain ng mga Palestino. Nakuha nila, ngunit yung kabanang tipan ay isinakay sa kariton na ang humihila ay kalabaw. So sa pagmamadali ni David, hindi niya kinonsulta yung salita ng Diyos how to bring the ark of the covenant in the prescribed way according to the laws of the living God. So ang nangyari, nung natalisod yung kalabaw na humihila ng kariton na kung saan nandun nakasakay, yung kabanang tipan ay inalalayan ni Yusa yung kabanang tipan. Ano nangyari? Namatay si Uza right there and there. Nalungkot si David. Napalitan ng takot at lungkot ang kanyang kalooban at nawala ang kanyang excitement. Nagtanong siya kung sino yung pinakamalapit ang bahay doon sa lugar na yon. At walang iba nga kung hindi si Obed-Edom. So sa madaling salita, inilagay yung kabanang tipan doon sa lugar ni Obed-Edom at pinagpala si Obed-Edom maging ang lahat ng kanyang mga mahal sa buhay. So anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin ay isasangguni natin sa Diyos ang lahat ng bagay. Maging tama ang ating motibo o intensyon, kailangan tama ang pamamaraan ayon sa kalooban ng Panginoon. Si David, tama ang kanyang intensyon, tama ang kanyang motibo, pero mali ang kanyang kaparaanan. Ang kanyang kaparaanan ay ayon lamang sa kanyang sariling pangunawa. Sabik na sabik siya na makapiling niya ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang presensya na nananahan doon sa kabanang tipan upang ito ay kanyang konsultahin sa lahat ng kanyang desisyon na gagawin bilang hari. Pero mali ang paraan. Kaya ang nangyari ay ito ay ikinamatay ni Uza. So, ang ginawa ni David habang nananahan ang kabanang tipan sa lugar ni Obed-Edom, nagsaliksik siya ng kautusan ng Panginoon. At nasumpungan niya na ang nagdadala pala ng kabanang tipan, hindi ang kariton na ang humihila ay kalabaw, kung hindi ang mga Levita. Ganito yung tagpo doon sa pagtawid ng mga Israelita sa pangunguna ni Joshua sa Ilog Jordan. Ang nauna ay ang mga Levita na may dala ng kaban ng tipan. Kaya nagtagumpay sila. Nakatawid sila sa Ilog Jordan na walang isa mang namatay o naging sugatan. Matagumpay silang nakatawid sa Promised Land, bagamat napakadelikado ng pagtawid sapagkat ang nauuna sa kanilang lahat, walang iba kung hindi ang presensya ng Diyos na nananahan sa kaba ng tipan. So, maging sa buhay nating ito, hindi tayo dapat na mauna sa Diyos. Hindi dapat na gawin natin ang mga bagay-bagay ayon lamang sa ating mga karanasan, ayon lamang sa ating sariling pagdedesisyon, ayon lamang sa ating kaparaanan o mga intensyon. Bagkus, laging isinasangguni sa Diyos ang lahat ng bagay. Kaya nga meron tayong quiet time.
Meron tayong time with the Lord, yung ating devotion. Nananalangin tayo, itinataas natin ang ating buhay, ang ating mga mahal sa buhay, ang lahat ng mga tao sa paligid natin. Idinudulog natin sa Kanya, hinihingi natin ang Kanyang kalooban. At inaalam natin ang Kanyang salita kung ano ang Kanyang sagot sa ating mga pananalangin sa pamamagitan ng Biblia na nangungusap sa atin sapagkat ito ay salita ng Diyos. Kung kaya't nung na-realize ni Haring David na ang nagdadala ng tipan ay ang mga Levita, ito ay pinakuha niya agad sa mga Levita. Ang sabi dito sa 1 Chronicles chapter 15 verse 2, then David said, no one but the Levites may carry the ark of God because the Lord chose them to carry the ark of the Lord and to minister before him forever. Forever. Ngayon, daladala natin ang kaba ng tipan na kung saan ay nananahan ang presensya ng Diyos. Ang kaba ng tipan, walang iba kung hindi ang ating mga sarili, ang ating buhay, ang ating katawan, na kung saan ay pinananahanan ng presensya ng Diyos. So it's easy for us to inquire God. It's easy for us to consult God in everything that we will be doing. Di katulad noon, pupuntahan mo pa yung Ark of the Covenant, katulad ni David, meron siyang place sa loob ng kanyang palasyo na kung saan nandun yung kaba ng tipan. Pero tayo, hindi. Ang kaba ng tipan ay ang ating buhay. Nandito na ang Diyos, nananahan na sa ating mga puso, sa ating mga espiritu, kaluluwa at katawan. So we can really consult God anytime, anywhere. Kaya kapag meron tayong immediate na gagawin or immediate na didesisyonan, let us call upon the name of God. Let us call upon the name of Jesus and consult Him. Lord, may gagawin ako, madalian. Ano po ba ang gusto mong sabihin ko? Ano po ba yung gusto mong gawin ko? So immediately, He will answer us. Yun naman yung kanyang pangako eh. Maging conscious tayo sa presensya ng Diyos sa ating buhay. At lagi natin siyang sangguniin, lagi nating itaas sa Kanya mga bagay-bagay na nasa harap natin bago nating gawin. Humingi tayo sa Kanya ng karunungan, humingi tayo sa Kanya ng gabay, humingi tayo sa Kanya ng katalinuhan upang hindi tayo mapahamak, upang alam natin eksakto kung ano yung tama na dapat nating gawin ayon sa Kanyang maganda at mabuting kalooban para sa atin. And of course, itong kalooban ng Diyos na gagawin natin ay kabahagi ng katuparan ng Kanyang magandang plano na inihanda sa bawat isa sa atin. This is really the fulfillment of Jeremiah 29, verse 11. For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you peace and a good future. So andun yung napakagandang destiny natin, yung napakagandang future natin. Sinabi na ng Panginoon. Yung details, kukunin na lang natin sa Kanya by consulting Him, by asking Him, by inquiring God how to do exactly His divine will. Piece by piece, piece by piece, hinihingi sa Diyos araw-araw. Pagsangguni sa Kanya, pagtatanong sa Kanya, paghingi ng Kanyang kalooban, and of course, intentionally, handa nating sundin ang lahat ng Kanyang sinasabi. Nandyan siya para sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Siya ang ating tagapagtanggol, ang ating kapayapaan. Siya ang nagbibigay sa atin ng katalinuhan. So isang gunin natin sa Kanya lahat. Ipagkatiwala natin ang ating puso, ang ating isip sa Kanya. Ang lahat ng gagawin ng ating mga kamay. Katulad ni Obed-Edom na pinagpala
habang nananahan ang kaba ng tipan sa kanyang lugar. Bakit? Kasi si Obed-Edom ay director of music. Music director siya. Of course, nandun yung kanyang pag-awit, yung pagsamba sa Diyos. Nandun yung kanyang pagtawag sa Diyos. Kaya pinagpala ng Diyos ang lahat-lahat ng meron siya. So we worship God, we praise God, we consult God, and we lay down everything unto Him. And we leave everything unto Him, that He is the one who will take over to overwhelm us with His presence, at magkaroon tayo ng kapayapaan that He is in charge at wala tayong dapat alalahanin. So at the end of the day, meron tayong kalmadong puso, wala tayong stress sapagkat alam natin na sumagot siya sa atin at matatanggap natin ang kanyang sagot sa physical realm sa takdang panahon ayon sa gitna ng kanyang kalooban. So, permanent victory, permanent and complete trust unto the Lord. Trust God with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, for He shall direct your path. He will direct you as you acknowledge Him with all of your heart and strength. So complete trust. Call upon God wherever you are, because those who call upon the name of the Lord shall be saved. Yung saved dito ay holistic, spirit, soul, and body. Kaya praise God for this wonderful message. God is reminding us to inquire Him every moment of the day in everything that we will be doing, even our own life, to really dedicate our own life, yung ating sariling desisyon, yung ating sariling kaisipan, yung panananga natin sa ating mga experiences, wala yon lahat. Kaya nga, ang first na pinalaya ng Diyos nung kinilala natin siya ay ang ating sarili sa ating sarili. Na hindi na tayo magtiwala sa ating mga karanasan na naranasan sa buhay. Na hindi na tayo magtiwala sa ating mga sarili, kung hindi lubos na pagtitiwala sa Kanya lamang ayon sa Kanyang salita. Kaya praise God, mga kapatid. Continue to trust God with all your heart and call upon Him wherever you are. The ark is our body where the presence of God dwells. So we can really consult Him and inquire Him everywhere we are. God is with us all the time. Tayo mag-pray. Father, we thank you, O God, for this wonderful message. Once again, pinaalalahanan mo kami, Panginoon, na kasama ka namin at kasama mo kami, kung kaya't madali na lamang sa amin ang konsultahin ka. Hindi na namin kailangan pang magkulong sa kwarto upang doon ay manalangin. Right there and there, kung kailangan namin ng gabay mo, nandun ka para sa amin. Kung kailangan namin ng kapayapaan, nandun ka bilang kapayapaan sa amin. Kung kailangan namin ang pag-iingat, nandun ka para kami ingatan sapagkat ikaw ang aming tagapag-ingat. Kung kailangan namin ng talino, nandun ka sapagkat ang talino mo ay pagkakalob mo sa amin. And we have the mind of Christ that never grows old. Thank you, Father, for being with us and so close with us, O God, more than ever before. Lord, dalangin namin, bigyan mo kami ng puso na totally dependent lamang sa iyo at hindi sa aming mga sarili. Bigyan mo kami ng isip na maliwanag at malinaw na ikaw lamang ang nilalapitan sa lahat ng oras at pinagkakatiwalaan. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid, O Diyos, mountain movers and scepter of Judah. Continue to bless them and embrace them, Lord. Hayaan yung maranasan nila ang iyong yakap ng pagmamahal, ang iyong tulong, ang iyong lakas, ang iyong katagumpayan. At higit sa lahat, ikaw sa aming lahat.
sa pangalan ng aming Panginoong Yesus at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo. Tayong lahat na matagumpay ay magsabi ng Amen, 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 and Amen. Praise God, mga kapatid. God is good all the time. God bless you all.